our special guest from the student from ZSELST. So first, let's introduce them. We have Mr. Justin Guaya and Mr. Zyper Penuela. So these guys are students from ZSELST, no? Yes. So we have your seat before we start. So how are you feeling today, no? Excited, kinakabahan, sige, normal lang yan. Yes. So, are you ready na ba? Or yung more, ano pa, order ka? So we're Ready, handaan mo ano, podcast na to. yes. So, before we start, no, since ano po bang nangyari ngayon sa Pilipinas? So, anong experiences na, no, mga earthquake, Yes, floods, no? Ngayon, usually ngayon, sunurin yung earthquake na dito sa Mindanao. Mindanao, yung sa Davao, very ano talaga yun. And also yung sa mga flood control. Tapos madami na ngayon mga corruption. Alam niyo naman yun. Ngayon. So, since you open up about flood, no? Yes. May start na question, no? Yes, actually. So, first you have since you discussed in the open about flood, so for you, for both of you, what is flood for you? What is flood? Yung pagtaas ng tubig. Tama po ba? Yeah, yung pagtaas ng tubig. Mabilis ang pagtaas ng tubig. Mataas yung, ay malakas yung ulan. Yes. Yun. And also, we have para sa inyo, ano po ba yung calamity? So yung calamity refers to a situation that is associated with catastrophic events where a number of persons are landed with hardship and suffering that are caused by problems like shortage of food. Yun, alam mo naman. Shortage of food, of clothing, medical care, and other basic necessary. So, for sure no, yung calamity, let's say we have a flood. So, yung calamity doon is we have a shortage of Shortage ng food. resources. Kasi yung lahat ng pagkain is Hindi talaga yun. So, we have also here we have, can you please read these 5 current environmental issues? Air and water pollution. Yes, yung air pollution. And water talaga, hindi talaga yung mawawala Hindi talaga yung mawala sa atin. natin. Second, we have the soil erosion. Yes, sa lupa. Sa lupa. And third, we have the wildlife extinction. Yung Oo, ubos na mga wildlife sa atin. Mga animals natin, pagbubuli sa kanila. And we have the advent of deforestation. Yes, deforestation talaga is the number 1 cause of kapag flood. Kasi wala na Mga puno. mga puno na magpunta sa atin. There's hindi sa sa tubig. Lastly, we have coral erosions. Corny. Tama na. Bawal ka sa mga dagat. Dagat. Ubos na ito is. So, since na-discuss nyo naman ito mga disaster awareness, situation, and management, no? Yes. Na-discuss nyo na ito, right? Yes. Meron naman kayong mga MSTP, sure discuss nito. So, para sa inyo, ano po ba ang disaster? Disaster. These are progress of sudden event, both about natural or human-induced disaster that cause losses and suffering to consequence. Yung example din ng mga disaster natin is mga flood, earthquake, hindi siya man-made, hindi siya control ng mga tao. Hindi, naturally, lalabas din siya. That's why we need to be prepared for mga
disaster na yan. So since, ano po, meron tayong mga disaster, we also have disaster control, right? Yes, yes. So, disaster refers to the limiting effect of disaster to the reduction of measure design that occur, inhibits before, during, and after a disaster. Ito yung mga pwede gawin natin kung paano tayo makaprepare. Yes. Alam, before and after After. disaster. Before tayo. So ano yung mga pwede natin gawin before disaster? So, mag-story po kayo ng like yung easy to eat, like sasaan. Always on the radio para malaman natin. Ready tayo sa mga sakuna na natin. Especially pag bigyan ng mga papers or mga documents. Kasi, syempre, is na. Talaga yung foreigners talaga. So, we have the, dito. Are you familiar with the National Disaster Coordinating Council? Yes. So, can you please define it, sir? So, the highest government body responsible is advising the president of the county on the status of disaster preparedness program and disaster relief and rehabilitations effort and nation level. Like yung mga government or mga presidents, sila yung nagdideklara, let's say, meron baha. Sila yung So, sila yung talaga. nagdeklara, pwede na suspend ng klase or assign sila na mag-provide ng mga goods. Sila yun. Nothing like I've ever seen. It's just a thing of beauty. It's just a thing of beauty. So, since ganun na naman tayo, open tayo about mga water pollution, air pollution, and always natin yung naririnig about pollutions. So, pwede yung bang issues handle? Ano ba yung pollutions? So pollution means this is refers to any discharge of liquid, solid substance or gases in the land, soils, waters, atmosphere, air or space, which liquid or render such environmental elements and atmospheric air harmful or detrimental or injurious to human beings. Yung mga harmful gases, Makasama sa atin. kasama sa atin. So, kaya na lang may mga asthma. Yes, very ano talaga, dapat sila makaiwas sa mga air pollution, sa mga ganyan. So, and also here we have the rehabilitation. So, Can you please define rehabilitation, sir? yung rehabilitation refers to restoration of person economic dependency to a stable living either physically, economical, socially, or emotionally. Yun. Yung pag-restore ng mga security ng isang tao. Terms of its, physical, economical, also emotional. Yun. Restore talaga. So, since nakaka-express mo ba kayo ng flood? Yes po. Bumabaha. Yes po. Habang umulan, Yes, bumabaha. always din kumuha kasi So, since naman, siguro nabigyan na kayo ng mga relief or mga relief goods na Yes, government mo. government. So, pwede nyo ba define what is relief? so really it refers to anything that is done to alleviate the condition of those who are suffering from the effects of calamity and who are these affected areas. Okay. Relief, ito po yung tinatawag natin na sign of relief. Yung dagat, kung saan Let's say yung kayo sa flood or any disaster, then unti-unti tayo nakaka-recover, unti tayo nag-heal, yun tinatawag sila relief. Hindi po siya relief ko sa iba yung relief ko sa relief. So, yung relief parang feelings na parang hindi ka na nakakabangon. So, we also have here, di ba, tapos tayo sa mga calamity, mga disaster ganyan. So, we also have here risk. So, pwede nyo ba define kung ano yung
is So risk refers to the degree or chances of frequency that such hazard will affect or impact people and communities. Yun po. ito po yung mga chances ng mga tao na po sila ma-hurt or ma-accident. So talagang very yung mga paligid natin, mga risky talaga. Risky talaga yun. Dapat mag-iwan tayo kasi natin. Yes, yun talaga. So, alam niyo ba kung ano yung mga tatawag ng mga satellite? Oo, yung nasa space. So siguro alam niyo ano ang mga space debris. These are the release of artificial satellites and other components as well as their means of powers allow fish or fall back to the earth. Yes. Oo, yun talaga. Yung mga parts ng mga satellites na sila yung satellites. Oo, Yung mga parts nila na pwedeng malahulog dito. Sa atin kung sa At may makakos pa na pwede pa mga threat ng mga buhay ng tao and also mga property ng tao. So, since nag-open tayo kanina about calamity, so pwede niyo ba ma-define kung ano yung state of calamity? So, calamity is a condition that is declared by the president of the country in the event of widespread destruction to property and lives due to destructive force of nature and emergencies. Habi ang tatalino. Wala mga kapantay. Hindi na. Mr. Buaya dyan. Mr. Buaya ang lalaki. Charit sa ano. Grabe. Ang dami talaga kung nagandaan ito, no? Grabe, hindi makakawag ko talaga ng mga isa dyan. Yes. So, since kayo, nakaka-experience kayo ng mga kahamas. Yes. So, since naka-experience na kayo ng flood, right? Yes. Mga disaster. Yes. So, siguro, nito. So, Yes. I have here questions, no? Can you please define it? What is vulnerability? So, vulnerability, the level of susceptibility of resiliency of the people and communities against the impact of the prevailing hazard based on the states of physical, social, and economic conditions is in a given area. Yun. Tama. Vulnerability. Di ba na-first na kayo? Lakan. So, ang vulnerable doon is kayo. Yung mga tao or property na pwede masalanta ng Baha or bagyo. So, let's say, malapit kayo sa dagat. So, ang vulnerable dun sa disaster is kayo, or yung mga tao na malapit sa dagat. Kasi sila yung unang masalanta ng disaster na pwede mangyari. Kaya dapat, alam nyo na vulnerable kayo dun na sa lugar dun, pwede na kayong mag-ligtas. Kung early pa, kayo maghanap ng mga lugar na hindi kayo vulnerable para maiwasan yung accident. So, we have here tinatawag natin na disaster equation. So, hindi lang sa material equation, meron din dito sa ating disaster. So, siguro alam nyo ito, no? Alam mo yan. Hindi siya pala. Grabe. Pwede nyo pa i-share itong equation na ito para sa ating mga viewers dyan. So, ang equation sa disaster is H times R plus V equals to disaster. Yes, napakadali mo. Ang galing mo talaga. This is the equation. Sa mga, hindi lang sa mga Hindi siya competition, pala pati sa dito sa mga disaster. So, since nag-open tayo kanina ng quiz, no? Mga quiz. So, we have here, pwede po kayo magbigay ng 4 na risk management measures. So, the first one, we have an engineering measure. Yun. Para maiwasan po natin yung mga
hazard. Nagmamesyo ng isang tao kung paano ka kalapit sa hazard. Tama. Kaya nga, sinasabi ko na kung malapit ka sa dagat, pwede na i-measure na ganyan ka pala dito, kaya pwede kang lumipat sa ibang lugar. Then we have a early warning. Kumbaga may construction na naglalagay na sila ng sign ng caution, bawal doon. Example, let's say, may sinabi na meron mga pating dyan sa dagat. Pupunta pa dito, wala na patay. Napaka precautions na. Also, we have the control and protection work. Oh, yun. Para maiwasan natin yung mga aksidente. And also, we have the preparedness planning. Yun talaga importante. Kung dapat ka sa lahat ng bagay. Tama. Like sa mga hazard nila, dapat prepare tayo para hindi tayo mukhang kawawa. Although nangyari sa atin, dapat maging prepared pa rin tayo. And also, yung pinaka-importante na ang prepare ay yung katawan. Yes, ang katawan. So, since meron tayong mga disaster, mga risk, mga calamity, meron po tayong in-charge dyan. O yung tinatawag natin na NDRP. So, are you familiar with it? Yes. Yes, NDRP, no? So, can you please, explain to them or share them what is NDRP? So, NDRMP or National Disaster Risk Reduction and Management Plan. This is refers to the roadmap on how DRM should contribute to the responsive and vice-based sustainable development. Yes, the National Disaster Risk Reduction and Management. Yun. Sila naka-manage. Sila pala yung management. Yung gagaling sobra. Hindi naman. Sobra. Parang nai-impress nata ko Hindi naman yun. Nahihiya Humble ba? So, also, we have tayo. Di ba, familiar kayo sa NDRMP? Yes. So, meron sila, tinatawag na NDRMP thematic areas. Yes. So, pwede ko magbigay ng tatlo. Alam niyo yun? So we have first one, we have a disaster prevention and mitigation. Yun, mitigation yun. Yes, So, prevention, mitigation. so the second one is disaster preparedness. Yun. Kailangan natin yung preparedness. Kanina, kung paano prepared. Yes. And disaster response. Yun talagang nakakalaga. Paano tayo mag-respond sa disaster? So, let's say meron tayong disaster na earthquake. So, paano ka mag-respond sa nandiyan yung earthquake? So, we will do the cover hole. Yeah, very good. Very good yung pinaka-easiest way para ma-prevent or maiwasan yung disaster, yung damage, pwede kang hindi ka ma-damage ng earthquake na yun. Very, talaga, knowledgeable yung mga tao ko. So, we have here the, as a youth or students, no? Yes. So, paano nyo ba ano po ba yung mga contributions nyo in disaster management? So first we do is sorting, loading, and distribution of relief goods. Yun po. Ano yung mga bibigyan ng mga lyrics dito sa mga nangyayari? Kailangan mga yun. Yun talagang need natin. Pagbibigay. Kasi ang iba, wala naman silang kaya kasi alam niya naman. Although, pwede tayong tumulong sa mga government na tayo na mismo yung mag-distribute. Kasi wala tayong anong pera. Pwede lang tayo sa simplest way. Pwede tayong makatulong sa kanila. So another one? Yes. So, another one, we have the comforting and assisting in the rehabilitation. Yes. Dapat comfort. Comfort. Important. Yun yung mabawasan yung pagkaalala nila. And we have a survey of affected families and areas. Yun. Yes, yung pag-survey kung ilang mga tao pwede ang masalanta. O pwede magtulungan Sa sa kaya yung parents na ating iman. So, we have more pataas here. So, lastly, we have the monitoring and de-icing work. Yes, mosquito work. Yes, talagang kabataan talaga. Ano kayo sabi ni Sir Rizal? Kabataan ng pag-asa ng bayan. Kaya sa kaya si first grade, pwede tayong tumulong.
So, we have to, alam niyo ba yung, familiar ba kayo sa SOS? Yes, Yes. yan yung something pag nawala ka sa gitna ng island. Pero may sulat sa sand, SOS. Yes. So, So, ano po ba yung SOS stands So, for? kung hindi nyo po alam yung SOS is meaning save our soul. Yes, save our soul. Dapat you should know that, no? Yes. So, naano tayo, syempre, yung mga SOS signals, are you familiar with it? Yes. Meron tayong different ways of SOS signals. So, pwede nyo ba magbigay ng mga halimbawa ng SOS signals? So, we have a whistle. Yes, whistle. Yun talaga. Para parinig tayo kung saan Bakit naka pa sa building daw? You have whistle at least marinig na may tao na nakasal. So, second one, we have the flashlight. You, Lead din yung flashlight. Siyempre, sa takot, sa gabi, tapos nawala ka sa lupa, pwede ka mag-flashlight o mag-whistle, para mamaya, so, kung wala naman din tayo ng flashlight, pwede naman tayo gumamit ng torch. Yun. Yes, and also, And also parts of your body. Yes, Anything parts of like your hands. Sige, Hey! tulong. So, as a ano po, as a mga estudyante ng CSNST, nakatry na ba kayo na mag-first aid? Yes. That's na din akong experience na like, So, since nakatry na kayo as a first aider, yes. so, syempre as a first aider, meron kayong mga aims, Yes po. ano yung mga dapat gawin as a first aider. So, can you please give 3 aims of first aid? Sa first aid, So, ako gamit ang first aid. preserve life, prevent, Preserve life. Serve yung buhay Buhay ng tao, yun talagang importante. Yes. So, second is prevent deterioration, and lastly, promote recovery. Yes, Yun. hindi mag-recover yung tao. Yes. Hindi ito ay. Yes. So, since mga first aider kayo, syempre, you have characteristics of a good first aider, Yes. no? Ano po ba yung mga characteristics na meron kayo as a good Dapat first po, aider? firstly, dapat gentle po tayo. Yes, yun talaga. Kasi kapag harsh na din, Harsh tayo lang, siyempre ba? mababay or something. Yes, lumala yung Masugat. Hindi mo yung tao. injury. Yes po. So, next one is resourceful. Kung anong bagay natin makikita, pwede natin yung gamitin. Like, balik na kahoy nandun. Example, na bali yung kamay niya. Pwede natin nilagay yung sa Yung sa mga flat na ano, na mga wood. Oo, tama. Pwede natin yung magamit yun sa kamay. Something na balik ng kamay mo, pwede natin nilagay para So parang may ano siya, hindi siya lumala. Kapag sa sa hospital yun. So, dapat observant ka. So, observe ka sa mga paligid mo, ano yung mga nangyayari. Nangyayari, Pwede ka oo. makapag-response agad. Yun. Yan talaga yun. Also, we have thankful. Yes. And the last one is empathic. Yeah, talaga mga first aid, mga good first aider kasi, ayun no, kasi alam niyo talaga yung mga characteristic ng isang good first aider. So, for next questions, no, we have na, ano, tinatawag natin na si first aider. Yes, Alam niyo yung bandaging? Yes po, bandaging. Magaling na si Mr. Buhaya sa Mr. bandit. Bandaging. So, Mr. Bandaging ba? Mr. Johnson na yun pala yun, no. So, for Mr. What is bandaging po? So, bandaging, it is used to hold a dressing in a place over and wound to create pressure over bleeding, wound for control or hemorrhage to secure a splint to an injured part of the body and provide support an injured part. So, yung bandaging po is para mag-stop yung dugo natin. Yes. Para hindi siya lumala pa. Alam naman natin yung bandage, di ba? Bandage. Yun. Talaga yung pinaka-easiest way para So, since nag-experience na kayo sa first aider, no, ano po ba yung mga hindrances or mga hadlang sa isang first aider? So, we have the presence of crowds. Yeah. May nakakapag magang tao na Mahirap talaga
Nag-iimig talaga sila. Na hindi ka Hindi makapag-focus. makapopos, kinakabahan ka, yan po talaga. And we have the unfavorable surroundings. Yung parang lahat sila. Count kita sa surroundings mo. And last, we have a pressure from victim or relatives. Relatives, yeah. Nagpa-pressure talaga siya. Nag-pressure ko sa kasi merong ibang relatives na So, tinggal gawin mo yan. na Siyempre. ano yun, first aider ka mo, tapos ano, yung mga relatives niya, parang nag-pressure na. Yes, tama din Gusto talaga. lang dali na sa hospital, nag-rush na, kasi mag-worry din sila. Kaya, pwede siyang maging hindrance na ano, isang first aider. Kasi, as a first aider, dapat gentle lang, no? Yes, dyan na lang. Huwag tayong harsh. Nervous yung isang first aider at madamage yung, madamage siya yung, Mas lumalak ko yung injury ng kamo. Kasi Yes. hindi natin. So, we di ba, we have mga hindrances, no? Sa mga as a first aider. So, as a first aider, kayo, Yes. paano nyo ba i-deal yung mga injuries? So, yes, ito na. First, yung bandaging. Importante Importante talaga yung dapat bandaging. marunong ka sa bandaging mostly sa pag what if yun. Yun, parang yung bang natin natutunan natin yun. Parang hindi siya malala pa yun. And second, yung locate wound position. Dapat alam natin saan ba yung suhat niya. And siyempre, kung locate natin, dapat alam natin kung gaano kalaki yung panos. Paano malaki, yung malaki para malaman natin ano yung mga kailangan natin gawin. Ano malaki. Pay attention to the human body and not atomical shape. Yun, yun ang nga sabi natin. Bigyan ng attention. Sa kaya yung pag-crowded na kayo, hindi ka makapag-focus. Okay na. Kaya yung attention mo sa patient. Tama. Ganon. So, and also, alam niyo to, siguro alam niyo to, for sure. So, meron tayo tinatawag ng broken bone wounds, no? We have 3 types of broken bone. So, first one is fractured bones. Balik na ko yun. Normal. Normal. Alam na natin yung paano yung factor, di ba? So, second one is closed broken bone. Then, third one, open broken bone. Yes. We have close, dapat meron tayong open. Close, open. Close open bone. So, very knowledgeable talaga yung mga tao ko. So, for my last question before we end, no? So, ano ba yung mga sintomas ng isang broken bone bones? Ano yung mga symptoms or mga sintomas? First, very faithful when touch or move. Siyempre, ngayon talaga gumalaw or umawak ka pag bali mo. Ginawa ko na yun. Hawakan mo lang, magalaw para syempre mas Masakit na kasi bali mo. So, we have also black and blue. Alam niyo naman yun. Yung parang black. Ay, gano'n. Alam niyo. And also, the broken rib bone is followed by breathing difficulties. Yes, yung pag-hirap na ng paghinga daw. Hirap ang paghinga, ito yung pang-broken bones. So, last, you have a change in forms. Yeah. Syempre, malayo yung Form. Malaki siya. kasi malayo yung kamay mo. Sino yung form? Pag-change na rin ang form yung sa leg-piece. I-change na lang form yung kamay mo. Talaga. So, that's our discussion for today. No? Very ano talaga yung mga tato. Very natatalino. Nakakasagay. Hindi naman po. So, ano ba? Enjoy kayo? Yes, enjoy na lang. So, Enjoy naman. Enjoy naman. Thank you so much for sharing your knowledge and experiences sa ating mga viewers mo. So, thank you so much, Mr. Ryan and Thank you, Mr. thank you. Canuela. So, and that's all, and that's the end of our podcast. No, we are so lucky na sila yung naging guest natin para mag-share ng kanilang mga knowledge. One is the loneliest number that you'll ever do.
have our very own guest, Mr. Zyper Pinuela and Ederson Kappa. Hi everyone! Everyone. So, before we proceed to our topic, can you please introduce yourself more first? First of all, I'm Edgarson Gapa from BSFT 1A. And I'm Zyper Pinala from DSFT 1A. Okay, so since we are already here, so may sa tanungan ako. I have a lot of questions. So first we have, please define what is the greenhouse effect. Ito yung nagkaroon ng gas sa ating atmosphere o sa ating daigdig na Yes. naapakan yung natatakpan yung sinasakop na tayo ng init mula sa araw na Ay, okay. So, kung na-mention mo kanina na greenhouse effect is the gases na nakapalibot sa ating atmosphere. So, can you please give me an example or what are those gases? There are, for example, of gases. First, we have the carbon dioxide. Second, methane. Third, Yes. nitrous oxide. And the last, we have the water vapor. So, may mga gases naman na may bad gases and may mga good gases naman. So, sa tingin nyo, why are the gases are important? napanatili nila magkaroon ng gas dahil kung wala yung mga ito ay siyempre sobrang Sobrang lamig ng ating nalito dahil kunwari ng mga gases. Yes. Okay. What is the energy used for? Heating of the ground. Yes. Melting of ice and snow tulad ng pagmamit ng mga ice dahil sa sobrang init. And evaporation of water and land. And plant photosynthesis. Okay. So, kanina natanong ko kung ano yung greenhouse effect. So, ngayon, what are the possible causes of greenhouse effect? There are possible cause effects is deforestation and agriculture, burning fossil fuels, gasoline and oil, Okay. electrical appliances and population growth. So, yun yung mga possible effect ng greenhouse. So ngayon, what are the possible effect of the greenhouse sa ating mga tao, sa mga human? Yes, sa atin. Sa health natin. Okay, sa health. May nakaka-apekto din sa health. Loss of natural resources. Okay, like, yung mga natural resources natin. And indirect threats to life and property. So, ngayon, kung na-mention mo kanina na yung greenhouse effect ay nakakasira sa ating kalusugan, so paano or ano yung mga paraan natin para mas ma-lesser or ma-reduce ang greenhouse gas emissions? Reduce carbon dioxide. Tapos conserve electricity. Okay. So kasi kapag masyado mataas na yung ground or gases sa ating atmosphere, di ba, nagkakaroon na tayo ng mga global warming or iba-iba ng mga klima natin. So, what is global warming? Ito yung ay pagpapataas ng temperatura sa ating mundo dahil sa sobrang init ng greenhouse gases. Ito yung nagpapatakip sa ating kalikasan or sa ating mundo dahil sa sobrang init na talaga. So, yes, no, ito yung pagkakaroon ng maraming gases sa ating atmosphere kung saan nagkakaroon tayo ng climate changes, yung pagbabago ng panahon. So, sa tingin nyo, what is the climate change? Yung pagbabago ng panahon like yung makulan, tapos Yes. init, sa sobrang ulan, meron ng Landslide, flood, ganyan. Sa sobrang din ng init ay nagkakrak yung mga lupa. Ay na-affect yung mga lalo sa mga rice fields. yes. Yung anong tawag yun? Yes, okay. So, ngayon, dahil nasabi nyo kung ano yung mga
possible causes ng climate change. So ano naman yung paano ito nakaka-apekto? Or ano yung mga factors na nakaka-apekto nito? Example yung mga sa dagat, Yung ocean current, parang tumataas is starts from the sea. okay. And prevailing winds. So parang pagbabago ng ihip ng hangin. Yes. Tapos sobrang ng panahon, nag-cause na yung pangalan El Niño. El Niño yung El Niño, parang sobrang init na. Yes. Human influence. So, di ba maraming pwedeng factors na nagkakaroon? So now, so ano yung, sa tingin nyo, ano yung mga pwede natin gawin para maiwasan natin ang global warming? Example yung marami kayong kaibigan. Tapos marami kayong sasakyan. Okay. Tapos pwede naman mag-aswan na lang yung Isa na lang para sa makaiwas. pollution ng mga Okay. Yes, pwede din yun, no? Yung parang sa pagsabay-sabay na lang kayo sa isang sasakyan. Yung mga Then, ano pa? Meron mga idea pa kayo? like appliances, instead na magbili ka ng mga yung mga appliances na nag-consume talaga ng high electricity, magbili ka na lang yung mga solar. Yung mas lesser na, mas lesser. Okay, so ano pa? Baka may mga naisip pa kayo dyan. So, na-mention mo kanina na solar, di ba? Pwede, instead na gagamit tayo ng mga bulbs. Yes, di ba? Pwede na lang. like solar lights. So, ano pa? Meron din yung mga mag-tree plantings, like mag-community tayo para mag-tree plantings, so less Less yung carbon dioxide kasi maraming napuproduce na oxygen yung mga trees. Okay. Pwede din naman yung sa bahay natin, di ba? Para mas makalas tayo sa aircon. pagtanim tayo ng mga puno sa mga side-side, sa mga kapulan. Yes, pwede din yun. Now, let's proceed to mitigation. So, may idea ba kayo what is mitigation? Mitigation, ito yung tulad ng pagbabawas ng climate change sa atin, tulad ng pagbawas ng greenhouse gases sa atin. Okay, so now, can you please cite at least 5 environmental principles? 5 side, like ito yung change, balance of nature, diversity and stability, and material cycles, and stewardships. Okay, so next is what is Republic Act 1969? Okay, next. Okay, what is Republic Act 6969? It's a Toxic Hazardous Waste Act. Okay, so what is PB 1151? Philippine Environmental Policy. What is Republic Act 8749? It's a Philippine Clean Air Act 1990. And what is the Republic Act 7942? Clean Water Act. Yes? Clean Water Act. It's Clean Water Act What is Republic Act 7942? 7942. It's a Philippine Mining Act. Okay, so parang ang gagaling nyo naman sa mga Republic Acts na yan. Okay. So now let's proceed. Can you please cite at least 4 forest protection, conservation, and development? It's a protection of water, tapos water resources. And soil protection, and we have the influence on the local environment and reduction of gas emission impacts. And protecting the cultural dimension of forests. That's all. Okay, so now, can you give me the 7 environmental principles? Everything is connected to everything else. And All forms of life are important. Third, everything must go somewhere. Fourth, ours is finite earth. Okay. So, meron pa kayo naisip na mga pwede natin
Nature is beautiful and we are stewards of God's creation. And lastly, we have everything changes. Okay, since na-mention natin kanina about global warming, pagkakaroon ng sobrang init ng panahon, so, meron ba kayong mga tips para magkaroon naman tayo ng presko kahit naman natural, or parang natural na gawain? Siyempre yung kanina, yung going green houses. Okay? And number 2 is going green with recycle and reusing. Okay, yung mga pwede pang magamit, is natin gamitin, wala tayo itapon, gamitin Example, na yung mga lang. papel, plastic, Yes. yung mga metal. Yung sample pack na. Okay. And lastly, going green and transport. Okay. So, since na-mention niyo yung mga going green, something to show, so, can you give or enumerate the going green in the house tips? Kung ano yung mga tips na yan? Example, So, going green in the house, so anong ibig sabihin nun? example yung sa brico kapag hindi ginagamit, Hindi siyempre, nagamit. siyempre, i-off natin para Let's honest yung Na-consume natin na water. Ah, Para mas okay. tipid. tapos yung kanina sa Meron din yung kung tapos mo gamitin yung gripo ay check mo tingnan mo kung may mga tumutulo pa ba ito. tapos yung pwede yung kanina yung sa bulb pwede din gamit na Digital solars. oo Okay. Yung parang kapag hindi na ginagamit yung mga appliances o mga electricity, pwede na natin i-off. Okay. So now, na-mention nyo rin yung going green house, yung going green in the house. Then na-mention mo din yung going green with recycling, and reusing. So, can you please give me the tips of that? Kung ano yung mga tips natin? kagaya ng sinabi ko kanina yung pag-recycling ng mga plastic, metal, or yung mga salamin. Okay. Ganun po. O din yung pagtapon na sa mga, pag set aside naman hindi na talaga natin ginagamit ng mga materials. Yes. Kung may nakikita tayong mga pwede pang magamit ng mga furnitures, yes. So, okay, na-mention nyo din kanina yung going green with transport. So, ano ba yung ibig sabihin nun? Or, may idea, any idea? Or tips para doon? Kaya nga po kanina kung carpooling na po sabay-sabay na kung sasakyan. Oo, parang aswa na lang. So, while na-mention nyo rin kanina yung going green with transport, so ano yung mga pwedeng tips? Example, yung magkasama kayo na yung mga kaibigan tapos marami kayong sasakyan dala. Pwede naman yun mag-one para iwas yung mga pollution na yun. Yes po. Para makalis tayo. Kaya one na lang. Para mas nakasave, no? Hindi lang tayo makasave sa pamasahe, makakasave din tayo or makakatulong din tayo sa environment natin Yes. para mag-last yung pag-reduce ng pollution. Okay. So, parang yun lang yung topic natin today. Yung about sa Earth, kung paano tayo makakapag... Yung environment. Yes, environmental. Kung paano tayo makakatulong as a person. Yes. Okay, so, since yun naman yung mga naihanda pagkatanungan para sa inyo, thank you talaga for coming.